Analyze nga natin si PBBM. Ang dami mong advisor para lumalabas, wala ka talagang, di ba? Yes. Release ka ng release, hindi pa nga na-liquidate yung una, tapos mag-release ka naman. Hindi ho to small amount ha. Kasi mainit nga tayo doon kay Sara Duterte na 125, ito 6 billion to eh. The fund releases are not subject to liquidation. Hindi tama sabihin natin na hindi subject for liquidation ninyo. Pero remember, the same pa rin, Commission on Audit yung na-assign doon. But there is no mention, sir, of the word liquidation kasi the word liquidation usually, sir, is used for advances. So baka lang po kasi magkaroon ng misnomer. Ma'am, ikaw kasi ang nagsabi noon eh, Yes, di ba? sir. Stand corrected, kaya, Dagdag Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-ani na tayo. So, yung season na, okay. It's, there's a, hindi, Should I say Melionario? Sama-sama tayo. Pabago mo. Para maging Melionario. Alright, welcome back mga kawitan, magandang buhay ho. Heto na naman tayo nagbabalik ho at magdadala naman ho tayo ng panibagong reaction video sa oras na ito mga kabalitan. Welcome sa lahat ng mga 53,559 subscribers. Pataas na muna tayo ng pataas. Sana po pag bago dumating yung or bago matapos ang 2025, sana ho makakuha naman tayo ng 100,000 subscribers mga kabalitan. At sa hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na ho kayo at pinutin ang notification bell para lagi ho tayong updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. At the same time po, paliguan nyo ng maraming likes po ang video ito at mag-comment. I-share nyo rin po para mas malaman ho ng mga karamihan ng nating mga kababayang Pilipino na nasa abroad mga kabalitaan. At sa mga kapatid nating Muslim, assalamualaikum sa inyong lahat. Mabuhay ho, buong bansa ay para ho ito sa inyo mga kabalitaan, ang programa ng Danagan Balita Reaction Video News Update. So ayun po mga kabalitaan, medyo unti-unti na pong lumabas ang katotohanan at parang kinarma na ho sila. And then maliban pa ho sa kinarma ay mayroon namang paparating na naman ho na mga hinihintay ho nating resulta diyan sa Korte Suprema. Yung petition po, lalo na ho sa BICAM at yung kay VP Sara Duterte. So maghintay-hintay lang ho tayo at sa puntong ito mga kabalitaan, bago tayo sisimula pala, huwag niyo pong skip yung ads na inyong mapapanood ho sa video ito dahil yan lamang po ang makapagbigay ng tulong ho sa inyo or contribution sa inyong lingkod mga kabalitaan. So dito ho ay papanoorin natin. May pagka-traidor pala itong si si Attorney Au Clear Castro. So dati-rati binanatan niya tong si Bonget. Pero malaki siguro yung halaga, yung kapalit para ho ay ito'y kumampi. Kumampi na naman sa Bongit administration. So makikita nyo po sa pagmumukha nitong si Attorney Au Clear Castro ang katraiduran ho. At hindi ho mapagkakatiwalaan itong babae kasi taklesa nga. Bunganga nito basang-basa. Parang palengke mga kabalitan. Mantakin nyo po, itong nag-leak na video ay binanatan nyo itong si Gadon at yung kahinaan ni Bongit mga kabalitan. Kinwestiyon niya pa dito na ganun pala. Mahina pala yung ating presidente. Oy, sa mga nakapanood sana itag nyo itong si Gadon dito para malaman kung paano niya binastos dito si Gadon at minamali ito. Minamalit niya dito si Gadon at minamalit niya ho dito si Bonget mga kabalitaan. Pakinggan nyo po. Ang mga siguro 1 minute lang ho itong video pero tingnan nyo po. May nakasulat to dito eh. Nakita na kaya to ni BBM at Gadon? I-analyze niya natin si PBBM. Sabi niya, ano ang nakita niya kay Larry Gadon, kay Secretary Larry Gadon para i-appoint siya as advisor for poverty alleviation? So anong meron? Sabi pa ni Attorney Clear Au Castro,
June 29, 2023 pa pala itong video ito. So panoorin natin to. Ito ay nag-circulate na ito sa social media mga kababayan at sausawa naman natin ito para at least mapanood din ng ating mga subscribers na hindi pa po nakapanood nito sa ibang channel at dito niyo po rin mapapanood sa ating bahay mga kababayan. Panoorin niyo po ang katrayduran at itong katangahan ng isang abogadang aw-aw, laging umaaw-aw, tahol ng tahol, pero sa bandang huli ay ngayon ay kinampihan na yung kanyang tinatahulan mga kabalitaan. Alis nga natin si PBBM. Ano ang nakita niya kay Larry Gadon, kay Secretary Larry Gadon, para i-appoint siya as advisor for poverty alleviation? Anong meron? Ano ang meron siya para gumawa pa ng posisyon, bagong posisyon? At anong meron siya para paggastusan siya ng gobyerno? Sobrang napakaubod ng yabang itong babaeng itong mga kabalitaan. No, hindi kagalang-galang eh. Susuot lang na kagalang-galang nito pero yung pagkatao ay walang kagalang-galang ho. Alam niyo kung bakit? Dahil balimbing. Walang kredibilidad na ho ito. Dahil nga binabanatan niya yung administrasyon dati. Ngayon bumaliktad. Totoo na yung mga vlogger ho ngayon na naandyan ho ngayon kumakampi sa kay Bongit ay binabayaran ho mga kabalitaan. Totoo po yan kasi marami naman ho talagang umamin nito na kami binabayaran kami kasi nga buwanan hanggang sa 2028 pa. Matatapos yung kontrata ho namin. Hindi po ba? Lumalabas na yung mga audio na yon, yung nag-leak na audio. At ngayon ito nagpapatunay din itong si Attorney Aw-Aw Claire Castro na isang dating vlogger na bumabatikos sa administrasyong Bonget, ngayon ay kumampi dahil ito ay nabayaran din mga kabalitaan. Paano ho ba siya nabayaran? Siyempre yung offer para magiging undersecretary ho ng Press Communication Office mga kabalitaan. Ito sa kanya may pagka-social to. May pagka-social pero yung mga ordinaryong vlogger gaya ho natin tapos binabayaran ay matatawag ho natin tong bayad vlogger mga kabalitaan. Ito sa kanya sweldo to eh. Siyempre may sweldo yan kasi nasa gobyerno. Pero kung tutuusin, bayad pa rin ho ito. Kaso lang may posisyon ho sa gobyerno para manahimik at kakampi ho kay Bongit mga kabalitaan. Sabi ko nga, when the price is right, why not? Sa mga walang prinsipyong vlogger. Ito na ho ito. Isa na rin ito sa malaking halimbawa ho sa mga bangag vlogger ni Bongit. Si Gadon naman, although ganyan ho yung pang-ugali, mas sobra ka pa kay Gadon. Pero si Gadon isang dating abogado. Na-disbar nga lang dahil nga sa kanyang pang-ugali. Pero may utak din itong si Gadon. Mapapakinabangan din to ni Bongit mga kabalitaan. diehard ano to eh. Diehard Marcos to mga kabalitaan. Ba't mo questionin nyo yan? Ayaw mo nun, magkakasama ho kayo dyan? Malamang siguro nagpaparinig na itong si Attorney Aw-Aw nung time pa, nung 2023 pa lang para mapansin mo siya sa administrasyon. Ngayon, nagpapa-interview doon na pumunta nga daw doon siya sa TRICOM hearing sabi nila para ho sa fake news peddler. I don't know siya, bumango mga kabaitan ni Bongit. Sabi niya, siguro, pagkakataon ko na to. Pagkakataon ko na to makapasok sa Malacanang. Talagang, pag nakapasok na ako sa Malacanang, ipapakita ko kay Bongit, nakakampihan ko siya, babanggain ko yung mga Duterte. Para hindi ho tayo, iiwan sa ere. Ito na nangyari ngayon, ito na yung reward niya, mga kabalitaan. Ibig bang sabihin nito, partner? Ayoko kasi maging nega, partner. Di ba pag sobrang dami mong advisor, parang lumalabas, wala ka talagang alam. Di ba? Ang dami mong advisor. Minamalit niya yung administrasyon ni Bongit. Walang kalam-alam si Bongit. Ulitin ho natin to dito. Wala ka talagang alam. Di ba? Oo. Ang dami mong advisor, parang lumalabas, wala ka talagang alam. Di ba? Ang dami mong advisor, tapos may secretary ka pa, tapos may UC ka pa, may ASI ka pa and everything. Kulang pa ba? Para ma-alleviate yung poverty. Di ba? Wala ka talagang alam. Sariling amo, sinasabihan na wala ka talagang alam. Kung narinig, ewan ko lang kung alam na kaya to ni Gadon. Alam na ba kaya to ni Bongit mga kabalitaan? And then, siguro nung na-hire ito bilang USEC ko, hindi pa siguro to alam na binabanatan niya na dati si Bongit at si Gadon. At yung pagwawala niya ho sa presento dahil sa kabastusan ay siya'y nakulong.
Siguro napanood to ni Bongit, siguro huli na. Nagsisisi na siguro si Bongit dito. Kaya sabi ko, hindi to magtatagal dyan sa Malacanang. Kasi idadaan lang ko yan sa diplomasya eh. Hindi agad-agad na pabatanggal. Hindi agad-agad na iitsapwera, sisipain. Siguro hinihintay na siguro ng Malacanang pag nakakita sila ho ng mali ho nito. May rason na ho silang sipain ito papalabas ng Malacanang, mga kabalitaan. Eh ngayon, sigurado malamang, kumakalat na ho itong video ito. Marami ho sila diyang mga lipores na nagmumonitor ho sa social media, lalo na sa mga account ho ng mga DDS vloggers. So ngayon ito, lumabas na, sigurado at malamang ho, ay wala na, iniipo na ho nito. Isang pagkakamali nito, sisipain na rito. Ito yung sinasabi ko mga kabaitan, nakita ko sa pagmumukha nito na hindi ho talaga magtatagal to bilang USEC ng PCO dyan sa Malacanang, mga kabalitaan. Sana magdilang ang ihilo tayo, ha? Sana magdilang ang ihilo tayo. Panalangin ho natin yan na... Pero mas gusto ko rin na tumagal pa rin ho siya dyan. Kasi sarap kasing ibalibag to sa programa ho natin lagi. Itong ganitong klaseng pang-uugali. Itong klaseng balimbing na dati vlogger, ngayon bayaran na pala. Ang ibig ko sabihin bayaran, ha? Na nabayaran siya sa pamamagitan na nakakuha ho siya ng pwesto dyan sa Malacanang. So, iba rin yung bayaran na tumatanggap lang ho ng pera sa pagbablog ho sa administrasyon nila. Iba rin dito si Clear Castro kasi nagtatrabaho sa gobyerno. Kaya binabayaran na ho siya ng gobyerno, bayaran pa rin ho mga kabalitaan. Dahil yung trabaho niya ay dumidepensa ho sa mga umaatake ho sa kanyang amo, mga kabalitaan. Di po ba? Well, anyway, lipat to tayo dito sa isang kasama ho natin. Gamitin natin yung sa Pinas Unfold. Nakikita ho natin yung video presentation ho nila. Kung wala pa po kayong alam dito, panoorin nyo po dahil may 6 billion na pondo na ayon pa sa COA na wala daw liquidation. So panoorin ho natin to kung gaano ho kagarapalan yung anomalya dyan, yung pagnanakaw sa pera ng taong bayan at paano ho tayo ginuyo, paano ho tayo binastos ng administrasyong ito, lalo na ho sa administrasyon dyan sa House of Retaliation, mga kabalitaan, na sa pamumuno ho ni Tamba. Nalalaman ho ng karamihan dyan na hindi pala na-liquidate ng COA itong 6 billion na pondo, mga kabalitaan. Labis na ikinagulat ni Congressman Mujib Hataman ng Lone District ng Basilan ang tila pag-amin ng opisyal ng COA o Commission on Audit na hindi anya subject for liquidation ang 6 billion pesos na pondo ng BARM o Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Tila pinagtanggol naman ng mambabatas si Vice President Sara Duterte laban sa kanyang mga kasamahan sa Kongreso dahil pinag-iinitan nito ang pangalawang pangulo sa 125 million pesos confidential funds. Subalit, tikom ang bibig sa bilyon-bilyong maanumalyang pondo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at maging sa mga confidential funds na mga opisyalis ng pamahalaan. Nakakagalit nga ang Kongreso sa ginawa nitong hakbang laban kay Vice President Sara Duterte para lamang masiguro na hindi ito makatakbo sa 2028 national elections dahil paniguradong himas rehas ang mga buhaya kung magkataon. Komento pa nga ng ilang dismayadong netizens, wala palang audit kapag ganyan kasi gusto yata malayang makapaglabas ang iba kahit gaano pa kalaki. Pero kapag 100 million may audit, tapos di pa tapos ang audit, impeach agad. Wow, sana all. 6 billion hindi na kailangang i-liquidate pero sa 125 million ang ingay ng mga congressman dahil kailangan daw mayroong transparency dahil pera ng taong bayan. Double standard. Bakit may exception sa auditing sa pera ng bayan? Napakalaki niyan kaysa kay VP Sara. Atat na atat kayong ipaabot pa niyo for impeachment. Kayo pala ang kawatan sa pera ng taong bayan. Kawawa tayong mga taxpayers ng Pilipinas. No wonder why instant yaman ang ibang kawatan ng mga politiko. Bakit tahimik dyan? Bata ni Tambaluslos. Release ka ng release, hindi pa nga na-liquidate yung una, tapos mag-release ka naman. Hindi mo to small amount, ha? Kasi mainit nga tayo doon kay Sara Duterte na 125, ito 6 billion to eh. Mr. Chair, following the guideline issued by the Minister of Finance, Budget and Management, the fund releases are not subject to liquidations. Are not So based subject to on liquidation? Bangsamoro Budget Circular number 2024-010, Oh, hindi subject sa liquidation. wala pong nakalagay dito that they are Wala, liquidate. ma'am. Pakiulit, ma'am. Medyo hindi maganda ang pangdinig ng chairman pati ni Congressman Acop. The first release for Basilan was on August 15. August 15, magkano nga, The ma'am? amount is 599 599 million? Wait lang. 599,270,415. 270. Tapos ang second ho, anong month?
Itong mahirap kasi dito mga kabaitan, no? Pag kurap po yung nasa itaas at ganun din ho sa pinakamas mababahong posisyon dyan sa Kamara. Kasi nga po, siyempre sasabihin ho nila kurap nga yung sa taas siyempre tayo din sila-sila lang bang gagawa ho nun? Kawawa tayo. Kaya yung tinanong nga si Attorney Vic Rodriguez, paano yan Attorney Vic Rodriguez yung death penalty mo? Marami na akong matatakot dyan sa pinakamababa ho ng mga trabahante. Pag may mga lalabas yung cheque at mga dokumentong hindi na ho sila peperma ho dyan para mapapabilisan na yung trabaho, hindi na ho sila peperma kasi nga may death penalty na. Pero anong sagot ni Vic Rodriguez? Mas maganda nga yun na hindi ho sila peperma kasi para hindi ho makakalusot yung gagawin ng korupsyon ho sa mga pera na nasa taas para ho makumpleto yung pagperma sa budget na yan. Kasi pag pumirma ho sila, damay na ho yung pumirma sa baba. At sila mismo matatakot. At pwede rin maging complainant ho yung pipirma sa baba na alam naman nila na may gagawing hong anomalya sa mga dokumentong ilalabas pagkasama ho yung budget ho niyaan. So ganun ho sana talaga yung ating mga politiko. May paninindigan at hindi ho talaga pabor sa corruption. Kalaking pera. Masaya ang mga kababayan ko sa Basilan. Daming pera. The next releases were made on sometime in December 2024, but the releases were made to various municipalities in Basilan. Hindi, kasama yung various municipality was December. Pero siyempre, sir. kung 1 billion yung sa probinsya, meron pang mga more than 400 million. Anong date din yun na-release? Yung answer, sir. Yung kasi yan mga kabaitan Once kasi nga kung ready ka sasagot sa mga bawat katanungan, ay hindi ho kayo magiging balisa ho. At saka parang matataranta kayo pag medyo alanganin na kayong sumagot dahil baka magkamali ho kayo. Pero pag gaya na lang ni Guevara, 'di ba sa COMELEC sa Korte Suprema, nahihirapan ho siyang sumagot kung saan na yung pera na nilon doon sa South Korea na pondo sana para mga kabaitaan sa Panay, Guimaras, Negros Island Bridges. Ngayon, nilagay pa nila sa unprogrammed and then kumuha sila ng budget sa PhilHealth para itapak di umano. Kumbaga para i-cover kung ano pa yung kulang na budget ho doon. So, si Guevara talagang kawawa ho. Yung kagagawa ni Tamba, si Guevara ho yung nasusunog ho doon sa interrogation at sa oral arguments ho ng Korte Suprema. Ito nangyari ngayon dito sa 6 billion budget mga kabalitaan. Province of Basilan po, two tranches ang releases dyan. First is August 15, which is 599,270,415, and the second release was made on November 18, 2024, and the amount is 401,240,000 po. 400M, okay. Yung sa Lanao, sa Maguindanao del Norte, doon muna ako sa probinsya, yung 1 billion, ano yung first release nila? Pero sir, halimbawa, kayo sa sige lang, Maguindanao del Norte, magkano? Dalawang tranches. Okay, yung first tranche. First is on October 30, 2024. October 30? Yes po. Magkano ho? 676 million. And on November 18, 2024, 324,324 So, million. equivalent is sa 1B. Tapos yung tawi-tawi po? Tawi-tawi ganun po, dalawang beses. Tigpa 500 po. Tigpa 500 million. Anong Million month po. yung first 500? First 500 was released August 15, 2024. Second release was made November 18, 2024. So, 500, 500 alos pareho, sir. Sir, halimbawa, kayo sa COA ba, pag ganito, alam ko meron naman talaga kayong mga internal rules sa COA. Ako, nung regional governor ako, naalala ko, eto, mga mayor na yan, eto, sila Gob Bombit, nakikipagmowa yan sa akin. Either ang memorandum of agreement namin, merong laman, sabi ng COA, either 15% mauna, tapos ang sunod is 40, then may matitira, tapos 30, depende sa liquidations. Pero itong mga releases ito, itong, halimbawa, August 15, nag-release kayo ng 500 million. Bago ba ni-release yung another 500 million, meron ng liquidation na submit sa COA? Siyempre, government fund to, magtataka ka. Release ka ng release, hindi pa nga na-liquidate yung una, tapos mag-release ka naman. Hindi ho to small amount ha. Kasi mainit nga tayo doon kay Sara Duterte na 125, ito 6 billion to Mr. Chair,
following the guideline issued by the Minister of Finance, Budget and Management, the fund releases are not subject to liquidations. Are not So based subject to on liquidation? Bangsamoro Budget Circular Number 2024-010, Oh, hindi subject sa liquidation. wala pong nakalagay dito that they are Wala, liquidate ma'am. po. Pakiulit, ma'am. Medyo hindi maganda ang pangdinig ng chairman, pati Grabe, no? Pera ho ng taong bayan pero hindi ho subject for liquidation, mga kabalitaan. Talagang grabe ho yung talagang nakawan. Pati COA siguro baka nadadatungan na rin to siguro. Kaya parang alam mo talaga, ang COA mismo alam ho kung ano yung trabaho nila. Pag when it comes ho sa pera ho ng taong bayan, sila ho ang nakasalalay na ho sa kanilang mga kamahuyong yung liquidation. At kumbaga nasa batas at panuntunan ho yan na gawin ho talagang ililiquidate ho yung pera inilabas sa gobyerno. Tama ho, nililiquidate ho nila si VP Sara Duterte. Milyon lang ho, 125. Wala naman silang napatunayan na niwaldas yung pera ni VP Sara. Dito 6 billion, hindi subject for liquidation. Ngayon dito, punga-punga yung COA. Hindi alam kung anong isasagot nila dito. ni Congressman Acop. Anong sinasabi ng circular at guidelines ng Ministry of Finance and Budget? Hindi subject for liquidation? Kasi sir, the moment sir na fund transfer po siya sa various local government units. Yes. Ang titingin po noon kung yung implementation po ba noon at saka yung actual utilization po ng mga fund release sa mga local government units will be audited by the auditors of the local government units. And based on the guideline issued by the Ministry of Finance, mayroon po ditong monitoring mechanism which is under po siya sa Ministry of Hindi, Interior ma'am. and Local Pero Government. ma'am, hindi tama sabihin natin na hindi subject for liquidation ninyo. Pero remember, the same pa rin, Commission on Audit yung na-assign doon. Kaya babalikan ko, ma'am, yung tanong ko kanina. February 13, sumulat si Minister Pacasem. In fact, ang address niya sa COA, nagtataka nga ako bakit COA. Baka ang iniisip nito, baka singilin nyo rin yung mga residents COA nyo para mag-submit ng liquidation sa inyo. Yun yung effect yung understanding ko. Pero, ang point ko doon, meron kayong residents COA. Kaya tinatanong ko, paano mangyari yon? Hindi pa na-liquidate yung unang releases, pero meron na namang next releases. Di ba dapat kayo sa COA mismo magtataka kayo at magtatanong kaugnay nito? Kasi hindi nga maliit na bagay Hindi siya parang 1 milyon, 2 milyon. Ang usapin dito is 500 million to 1 billion. Mr. Chair, let me just clarify, the word liquidation is not used in the guideline. But actually, the requesting local government unit should submit a report on fund utilization for any previous releases funded by the national government following the template prescribed in the guideline. That is, including their SBR letter of intent to be submitted to the Office of the Chief Minister for approval. Pero ma'am, But there is no mention, sir, of the word liquidation kasi the word liquidation usually, sir, is used for advances. So baka lang po kasi magkaroon ng misnomer. Ma'am, ikaw kasi ang nagsabi nun Yes, di ba? sir. Stand corrected, Kaya sir. So, binalik ko lang yun dahil ikaw ang nagsabi. Kaya, pero, the same, Uulitin ko, si COA merong guidelines, may residence COA kayo, every unit ng government, local government yan, or agencies, meron tayong mga assigned na COA. Pero, halimbawa ma'am, matanong ko, anong basis na ninyo, halimbawa, na-release ang pondo, ano yung basis nyo for auditing? Kung wala namang MOA, wala namang guidelines, di ba, wala namang proposal, ano yung basis natin for liquidation? Anong basis natin for auditing? Again, sir, in speaking as the auditor of the Ministry of Finance, Budget and Management, my audit jurisdiction only covers the releases of the funds. Again, So, insofar as I am concerned as the team leader, audit team leader for Ministry of Finance, I rely on the Bangsamoro Budget Circular number 2024-010 as to the documentary requirement and as to the procedure that must be followed. Now, when the funds are already downloaded to the local government, on how it is utilized for, that is already beyond my audit jurisdiction. Ako Mujib, Okay. Attorney, you mentioned about the memorandum circular from the Minister Of the Ministry of Finance, Budget and Management. Minister of Finance of the BARM. Attorney, kindly submit to this committee, since wala dito ang taga-BARM, may kopya ka ba nun ng MC na yon? Yes, sir, I have. Yes, Mr. Chair. Okay. Now, second, ma'am, considering that BARM is also considered as LGU, malinaw po dito, ma'am, sa DBM, small circular. Di ba may mga limitations? Sir, may mga limitations on the use of LGSF, di ba? Correct po, Mr. Chair. Pati yung quarterly reporting. Yes, po, they're required for quarterly reporting. Quarterly reporting. Malinaw po yun, attorney. Now, you mentioned about that you only covered the releases, tama? Yes, Mr. Chair. So, sino yung,
parang sinabo na ho dito si attorney. Abogada pala to mga kabalitaan. So parang hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng liquidation kasi nga binibeso nila sa circular na kung anong circular ho yan. Pero pag pag pera ho kasi na tong bayan, kailangan may liquidation ho yan mga kabalitaan. At tapipilitan ho dito si sino ba to? Si Paduano, si Akop. Napipilitan ho talagang mag-interact ho to question the Commission on Audit diyan sa yung babaeng yan dahil na-mention ho dito ni itong congressman ito na kay Inday Sara nga 125 million ino-audit nyo ito pa kaya 6 billion hindi ma-audit parang na dito si Paduano at si Akop na kailangan din tayong magsalita ho dito para hindi ba mahalata. Kaya yun, kinwestiyon na ho. At least na-question rin nila at iwan ko lang sa taga-COA at ano talaga yung ibig sabihin ho nila nung liquidation. Kasi nga, pera ng taong bayan, ba't ganun-ganun na lang ho? Sino yung in charge doon sa audit on the implementation and the use of funds? The concerned resident auditors of the various local government units, Mr. Chair. Doon na sa baba? Yes, Mr. Chair. Okay, nagsasabit ng report sa inyo? Okay. No, sir. No, sir. No? It's included in their reports, in their separate annual audit reports. They have their own annual audit reports. Ganito lang po, attorney. Matanong lang po kita. So, yung office mo is not conducting special audit or fraud audit? Hindi po, Mr. Chair. So, sino po? For the regional officer. For the regional officer? For the regional officer, sir, we have a separate division. We have the fraud audit division who will conduct the fraud audit or special audit in case po na magkaroon po ng instruction to conduct the same. Sino yung in charge doon sa fraud audit? So ang authority lang po ng fraud audit ng regional office is 50 million below. Tama. Opo. Alam ko po yun. Opo. Now, pero sino po ang in charge doon? Sino ang in charge? Si Attorney Abdul Jalil Iskander po. Comsec, please invite the mentioned fraud audit team leader in the BARM para po patawag natin next hearing. Now, Attorney, sir, matanong ko lang kayo, based now on, ito opinion na lang, whether you can give an opinion or not, based now on the report, in this initial investigation, does this warrant a special audit or a fraud audit? Ito yung mahirap mga kabataan pag talagang parang hindi nila alam yung kanilang mga pinaggagawa, yung trabaho niya, yung command responsibility ho nila mga kabalitaan. Kaya sa puntong pag-audit, pag-liquidate ay nawawalan ho sa eksena mga kabalitaan. Dapat ito yung trabaho nila, i-audit talaga kasi pera ho ng bayan to. Ang hirap talaga pag may mga tinatago. Hindi ko naman sinasabing sila ang sila ang may gumagawa ho ng hindi maganda, pero hindi natin kasi may pagkakaila ho na yung mga instruction ba, di ba? Baka may instruction na ganito ganon, kaya medyo ilang o di kaya parang hindi ho nila makuha yung tamang pagsagot sa mga katanungan ho dito. So makikita ho talaga natin mga kabataan na kung dyan sa kamera yung namuno ho ay kurap at yung karamihan dyan ay kurap, ay malamang ho, aasahan na ho natin yung kanilang mga alipores, bawat distrito, bawat lugar, kung pera hong pag-uusapan ay given na ho na hindi ho talaga mapupunta sa tamang proyekto sa bawat lugar ho nila dito mga kabaitaan. Kasi alam nyo na, yung iba ho dyan, ilan lang ho talaga ang tapat. Isa na ho rito itong si Hataman na napakagaling ho itong kongresista mga kabalitaan. Pero kaso yung iba ay walang panindigan, pagkaharap na ho yung kumikintab ho, kumikinang na puting sobre o di kaya yung salapi, malutong na malutong pa naman yung bagong 1,000 papel ho natin mga kabalitaan. Sarap pakinggan sa pag naka-microphone, sarap, malutong na malutong. Baka siguro nalulutungan ho sa pera kaya medyo
hindi na alam kung saan napupunta at ba't hindi ho naliliquidate dito sa COA, mga kabalitaan. So, kung tatapusin natin tong video ito, talagang may hirapan kasi nga ang pinag-uusapan dito liquidation. So wala talagang nangyaring liquidation. Kaya tapusin na ho natin tong video ito kasi wala ho tayong patutunguhan, mga kabalitaan. So kaya nga po, sa sinasabi ko po, kailangan nitong darating na halalan, mag-isip-isip po talaga tayo. Yung PDP laban, senatorial candidates lang po, talagang maaasahan ho natin. Pag pera yung pag-uusapan, lahat andyan na ho sila. Hindi yan sila mga kurap, mga kabalitaan. Kung ano si Tatay Digong hindi kurap, siya rin yung magiging bunga ho dyan, mga kabalitaan. At alam ho natin, kung ano na ngayon ang nagiging problema, ay hindi na ho natin ito tatangkilikin pa. Kailangan mapura na ho itong mga problema nito sa ilalim ho ni Bongit administration. Lalo na ho iyang si Tamba, mga kabalitaan. Dahil kung iisipin ho natin, kung hindi ho sa ambisyon ni Tamba, hindi ho magkakagulo-gulo, magkakawatak-watak yung Pilipino, mga kabaitaan. Kasi yung karamihang kanilang mga supporters ay nalinglang na ho nila, napapaniwala na ho nila, mga kabaitaan. Tayong mga solid DDS na may mga paninindigan, kahit ano pang mga ayudang ibibigay, kahit may mga offer pa dyan, mga kabaitaan, hindi ho natin yan tatanggapin. Hindi ho tayo kakagat sa kanilang pain dahil yung ating pinoproteksyon, pinaghahawakan natin yung ating prinsipyo, mga kabalitaan. Sa panahon ni Tatay Digong Duterte, wala ho kayong naririnig na ganitong mga problema. Walang liquidation, may nakawan, yung budget na wala. Lahat ho napupunta ho sa tamang proyekto sa panahon ni Tatay Digong Duterte. Ngayon, si Inday Sara Duterte, 125 million na hindi pa ho nila mapapatunayan, talagang wala ho silang may papakitang ebidensya, ay pinipilit ho nila. Hanggang nagkamali-mali ho sila sa pagsasampa ng impeachment at ngayon, question ngayon sa Korte Suprema. Dahil sa sobrang atat na atat at akala siguro nila na hindi maintindihan yung kanilang mga hakbang at lalo na ho na gusto talagang makaupo sa pwesto itong si Tamba, nabulilyaso na tuloy, mga kabalitaan. May preventive suspension na mula sa ombudsman. Limpak-limpak na salapi ang nawawala. Ngayon na naman ho, yung impeachment ay talagang hindi dumaan sa tamang proseso. Kaya question sila ngayon. Kaya tayo magkaisa sa darating na halalan, tuloy-tuloy pa rin yung laban dahil ang mga Pilipino ay dinadaan na ho. Pinasok na ho yung mundo ng social media at dito na ho magkakaalaman. Sabi ho nila, hindi magwawagi daw yung Team Suka. Pero sila ay talagang nasukarap na ho, mga kabalitaan dahil sa social media. Wala pa ngang eleksyon, nakikita na ho natin kung sino ang papasok ho talaga sa darating, sa darating na halalan 2025 midterm election. Meron ho tayong ilang milyon ho yung OFW. Sama na ho natin yung KOJC. Sama ho natin yung INC. Yung mga kapatid ho nating Muslim, sama na ho natin. At yung ibang pang mga organization na tahimik lamang ho, mga kabalitaan. Tapos sasabihin ho nila, 12-0 sila, mga kabalitaan. Ay may latest online survey, yung Archlight survey. Ay talagang yun po ang totoong survey na hindi nababayaran ho, mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan nyo po ito ating video presentation, huwag kalimutan po i-share nyo po at sana tulungan nyo po ako makakuha tayo ng 100,000 subscribers bago dumating ang bago matapos ang 2025. At huwag nyo na pang i-skip yung ads inyong mapapanood. Then comment, like, at i-share nyo po, mga kabalitaan. Hayaan nyo lang po, panoorin nyo lang po yung mga pangalan nyo dyan. Lalabas po sa screen natin yung top 20 reactors natin sa previous video natin in-upload at dito nyo po makikita. Alright? So lalabas at lalabas lang ho yan. Kanina pa lumabas yan, mga kabalitaan. Ngayon ko lang sasabihin. Anyway, ako po yung magpapasalamat at dito na lang ho tayo. Tatapusin na ho natin dito, mga kabalitaan, dahil babalik pa po tayo mga ilang minuto, ilang oras para ho sa paghahatid ng karagdagang totoo at komprehensibo ng mga balita at impormasyon, mga kabalitaan. So ako'y magpapaalam na po at kaway-kaway muna tayo sa ating mga moderators at matsalam din, mga kabalitaan, sa 53,565 subscribers. Maraming salamat. At sa ating mga team replay at silent viewers natin, mga kabalitaan. Hi ni Mami Rose and Daddy Berting and Tobias family dyan sa Cebu City. Mabuhay ho tayong lahat. And Dennis Velasco, boss, maraming salamat sa information laging binibigay nyo dito sa atin. Kaya ako po'y magpapaalam na. Matsalam ho sa inyong lahat, sa lahat ng mga Pilipino around the world at Luzon, Visayas at Mindanao. Yung programang ito ay para ho sa inyo.
danagan, balita, reaction, video, news update at saludo rin kami sa ating mga tinuturing bagong bayani ng ating bansa, overseas Filipino workers. To God be the glory. Wawa, chip chip. Peace out.